Hi guys, this is Kezo, And this is Kim, and welcome to KK KK Talks. Talk. Hindi ba tayo sabay? But that's fine, okay lang yan. Although, ang topic natin for this video, no, or not really a video, but more on usapan lang. Kaya nga KK Talks with Ate Kim nga, di ba? So, we will be talking about problems ng ibang tao. Mangingialam tayo, chismoso tayo, chismose. No, Kim? Sa true. Very Yeah. chismoso tayo. Kailangan natin mangialam pero we're not gonna say any kind of names or magsasabi ng pangalan or taga saan. We just find these problems sa online din lang naman. And then we want to share our opinion regarding to those problems, no? We are Yeah. hindi naman kami magbibigay ng advice ni Ate Kim. Gawa ng Yeah. Hindi namin oo. i-encourage na Yeah. gawin nyo ang mga sasabihin namin. Yeah, true. Kasi hindi naman kami ganun ka-experience, but we do have experience when it comes to love. Sa true. Kung hindi man love, pwede naman din problema sa bahay or problema sa trabaho. Pag-uusapan natin yan dito, no? So, Yes. of course, Ate Kim, pwede ka bang mag-introduce sarili mo? Like, brief introduction? Okay, sige. So, ako nga pala si Mhm. Kim. So, ang full name ko is Pretty Kim. Oh, Char. Pretty Kim, So- yeah. So, ayan, introduction about myself. So, di ko na share yung age ko kasi wala lang. Pretty people don't share Yeah. their age daw. Basta So, basta wala, dalaga. hindi naman. Oo, Yeah. dalaga. Very single. Very Yeah, pero single. madami na experience. Ay, wow. May Ano joke. yung tono talaga. Kaya no? ready mag-share ng kung ano Okay. man advice or opinion. Yeah. I mean, not advice, but yeah, opinion about dun sa mga babasahin nating problems or Yeah. babasahin nating mga issues nila. Mm-mm. So, yan. Oh, naman, ang taray naman ng introduction ni Ate Kim. So, eto, hello, I'm Kuya Kezo, no? You can call me Kez or Kezo or Kuezo. Kasi yung bumbuo, Kuezo. Why do I pick the name Kezo? Is because when I was playing before, there's this game called Graal. I don't know, hindi ko napapahabain, but basically may hat akong Kezo. That's it. Yun na May yung- hat kang keso? Yeah, What? keso. Yeah, may suot lang tayo ng sombrelong keso. And then I was like, ang gandang pangalan nun for IGN. Yeah, I'll take that. so yeah. So, Kuya Quezono, and a brief introduction about sa akin. What do I say about me? I love talking. Hindi man halata. I do love, I love talking. I love, hindi ko naman sinasabing mag-medal sa ibang tao, di ba? But Yeah. more on, I want to help them if they want my help. Yeah. Yung meron tayong ugali na people pleaser nga in a sense, but we're using it in a good way, not in a bad way. Kasi may marami naman tayong ugali na akala natin pangit, but nagagamit lang talaga kasi natin siya sa pangit na paraan, but we can use it in a different way. Depends on the person. So, ayun, Yes. ako si Kuya, teka na. Kuya Kezo. Yeah, ako si Kuya Kezo, and And ako po si Ate Kim. oo. Pero mas gusto ko Kim. Huwag yung ate. Wag na ate. Okay. Talaga, ate, wala. Sige. At ano lang, Kim lang, Kim. Okay, sige. Ako, okay, good sa akin si Kuya Kezo. Yeah. Okay, si Kuya Kasi alam mo na natatakot kasi ako eh. Bakit? Kasi maano ko kay Kuya Kim. Ay! Kaya Oh, hindi ko dahil- siya Oh, no. No, Pretty Kim. stop it. Pretty Kim. Yes, we're gonna stick sa Pretty Kim. So, Thank you. we're gonna start na. No, pag-uusapan natin yung una natin nakita through online. So, Okay. pwede na ang topic na to is kay hindi natin sabihin pangalan, it's just a problem. So, the first one is sabi ni Ate Corl, my boyfriend, wag na natin sabihin yung edad. My boyfriend is insecure that I'm not a virgin. Oh, just spicy to bed. Oh. So, I'm not a virgin. Are there any tips to help him with this insecurity? Kasi yung boyfriend niya daw, nagde-date pa lang sila ng ilang months pa lang. So, hindi pa ganun kaseryoso yung relasyon nila. Diba? Okay. But I have, before, I was in one for a year and a half, from 16 to 17. I ended up losing my virginity. So, 16 to 17, wala na siyang virginity. And
So, no judgment, of course. We listen, we don't judge. Sabi nga nila. So, Yeah. yeah, it feels like he's starting to resent me now and is going to ruin our relationship over this. Oh, so si Guy, ayaw ni Guy na hindi na siya virgin the age of 16 to 17. So, sabi ni Okay. Ate Girl, I really do like him. He's a good guy, just really insecure, and I feel like I'm of no help. I just need some tips or harsh reality, please and thank you. Oh. So, basically, si Mm. Kuya Guy na ayaw niya, na na-insecure siya. Mm-mm. Paano pumapasok yung insecurity? Kaya nga, like, paano? Hindi ko Mm, sige nga. So, wait lang. Mm. Clear mo nga sa akin kung tama yung pagkakaintindi ko. Kasi di ba parang ang nai-insecure is si Ate Girl? Hindi, ang na-insecure si Kuya Guy. Yeah. Si Kuya Si Kuya Guy? Guy ang na-insecure. Knowing that yung girlfriend niya is hindi na pala virgin at the age of 16 to 17. So, na-insecure siya because parang si Ate Girl is more like mas active sa kanya? Or na-insecure siya in a sense na parang dapat pure pa siya na dapat siya nakauna. Ano bang tingin Siguro mo ang ganun. niya doon? Oo, siguro ganun. Kasi maybe that the guy has wala pang experience, no? And then the girl meron na experience at early age. So, siguro papasok ang insecurity doon na yung babae may experience na. And then yung lalaki feeling niya he might not do good kung ano man yung na-experience ng babae. Like hindi niya magaya yung na-experience ng babae. Baka hindi siya hindi siya mag-perform ng maganda, hindi siya mag-perform ng satisfying in a sense for both of them, di ba? So, ano pa pwede natin masabi kay Ate Girl? Reality check ba? Or we need to understand the guy? Ako, siguro yung take ko dyan kasi parang pumasok naman na sa relasyon, di ba? So, parang hindi natin alam kung ano ng status nila in terms ng relationship. Kasi di ba minsan may strong na, di ba? Minsan may talagang mas madaling nakadisappoint. Especially kung very sexual yung yung love language mo, di ba? May ganun touch ang need, ganun. So, may parang talaga. Yeah, so nandun kay Ate Girl yun. Nakadepende kung paano niya mapaparamdam kay Kuya na hindi dapat siya ma-insecure. Yeah. Alright. Na kahit ayaw sabihin. Okay. Kahit na gano'n lang ang kaya niya ibigay, maintindihan ni Ate Girl. Kasi diba nasabi naman din ni Ate Girl sa end niya na he's a good guy and I really do like him. So, parang doon palang clear na kung ano yung maibigay lang ni Guy is okay lang sa kanya. I mean, yun yung totoo. Kasi parang doon sa sinabi niyang yun, parang, tsaka the fact na nanghihingi siya ng advice, di ba, na para people to share kung paano niya i-handle yung ganong sitwasyon na gusto niya insecure si Guy. So parang, yun pa lang is parang feeling ko talaga is seryoso siya kay Guy. So I guess, parang nasa kanya na lang yun. Kasi parang, basically, yung nagbibigay ng effort si Ate Girl, no? Para yes. Diba? Ang gandang naman yun, take din yun. So for me, si Ate Girl lang bahala. Si Ate Girl lang bahala talaga dapat. Yeah. Like, tama naman na mangingi siya ng advice, pero kung ako ang lalagay sa kanya, gagalingan ko na lang ang pag-arte. Ay, gagalingan ng pag-arte! Dapat ganon ang atake ni Pretty Kim. Yeah, ganon ang atake ni Pretty Kim. Pero malay mo naman, Ate Girl, di mo ka naman sure kung hindi mag-perform ng magaling, di ba? Ayun, try mo na. Strictly not Ikaw for kids. ba? Yeah. For me, of course, we're gonna look on sa side naman ni Kuya Guy. Okay? If we're gonna look at the sides of Kuya Gar, ni Kuya Guy is kumakain kasi yung TikTok. So, kung sistik na natin yung side ni Kuya Guy, doon papasok yung pakiramdam na hindi ka pa experience, right? I think there will be times na nung
bata pa tayo, younger age, pagpapasok tayo sa mga ganitong sitwasyon or anything na sitwasyon na bago lang tayo, meron tayong laging tumatakbo sa utak natin, sa likod ng utak natin, na kaya ba natin to? Am I gonna perform well? Diba nga? Parang sa trabaho din na ang laging overthink ng kakagraduate lang na estudyante is, kaya ko ba to? Kaya ko ba makasurvive? But in reality, mostly nagsasucceed naman sila, nakaka-survive naman sila, nag-overthink lang. Diba? So if we're trying to understand the guy dun sa perspective niya, kasi nai-insecure siya, nagigets ko siya na nai-insecure siya, baka na hindi siya mag-perform ng well dun sa pag may nangyari nga, diba? Or pwede naman din natin tignan sa ibang way na baka hindi niya lang gusto yung idea na may nauna na sa babae. Kasi yan din yung naiisip ko. kasi 'di ba, minsan ang gusto natin tayo dapat ang first, 'di ba? Yeah. Baka ang lalaki pala dalagang Ano bang take mo sa ganun pala? If you don't mind sharing. But like paano take? Like, di ba, hindi naman explicitly sinabi ni ate girl na yun, di ba, parang we're not sure kung ano yung insecurity ni kuya. Pero, what if yun yung insecurity nga niya? So, anong take mo sa ganun? So like na-insecure talaga siya. Hindi, anong take mo? If ikaw yung lalagay dun sa lugar ni kuya na nasa relationship ka and then, di kasi natin alam kung bigla na lang bang sinabi ni ate girl kay kuya. So, parang initially, walang idea si kuya na hindi pa virgin si ate girl. And then, di ba, parang nung sila na, after 5 months nung sila, or I don't know, year na naging sila na, doon na lang umamin si ate girl. We don't know. So, paano kung ikaw, nasa ganun ka? Ako yung nasa relationship. So, ako nasa posisyon ni Kuya Guy. Oo. So, ano ba yun? Tinatanong mo ba yun? Kasi ako, to be honest, hindi ko din alam. Like, kakausapin ko si baby girl ko na yes. siguro ko sa ganito. Though, I think sa umpisa pa lang kasi din ng age natin, we don't know how communication, kung gaano ka-importante ang communication sa isang relasyon. Diba? And I think every problem can be solved by communicating. So, if I am at that age, I probably won't say anything. Pag sa ganong edad, if we're talking about this age, of course, I'll talk to her about it. But at that age, I don't think I'll be able to tell her because sasabihin ko pa lang, nai-insecure na ako. Hindi ko na kaya. Diba? So, it will become a learning experience sa akin if hindi man maganda yung naging kalabasan sa hindi ko pagsabi. Diba? Diba, sa sitwasyon na to, ang nag-engage is yung girl. So, basically, may mas siya. When it comes to communication, may mas advantage siya. If gusto natin tignan, kasi hindi naman natin alam yung buong storya nilang dalawa. Yes. Oo, kaya, to be honest, walang sagot. I don't think may sagot. In our opinion lang, it's at that age. For me, my opinion lang, at that age, it's very hard to figure it out pa. You're still learning the ropes. No? It's okay to have mistake. And kasi sabi nga ng mga matatanda, doon tayo matututo. And we'll learn from that. So, I think if she's asking advice through online, I don't know. Hindi ko alam kung paano sasabihin natin kay ate girl. Di ba? Kung sakali. Ikaw ba? Kung sakaling ikaw, may masabi ka ba kay ate girl? Di ba nasabi ko na? Ay, yun na ba? Pero yun na yung pinaka... Nag-iisip pa ako ng pwedeng sabihin kay ate girl. Pero kasi feeling ko, if talagang feel nila sa isa't isa na sila na maiintindihan at maiintindihan din ni kuya, it's either insecure siya na hindi siya mag-perform well, or insecure siya na hindi siya yung nakauna, whatever man yung source ng insecurity na yun, whatever man doon sa dalawa, which kung baga sa hindi na dapat maisip yon kapag ka naparamdam na ni ate girl na enough na siya. Especially sinabi naman ni ate girl, di ba, na talagang like niya talaga si kuya. Love wins. Yun. Love wins, no? True. Love wins.
Sana Sana all. all. Yeah, sana Sana all. all. So, yeah, I think dun na yung reach point natin, yung peak natin dun sa opinion na yun. So, we're gonna jump into the next problem. Grabe, no? Problema ang pinag-uusapan. Ang lungkot ng, True. ang Medyo na, lungkot. Oo, malungkot. at nakakashock ang first problem. Nakakashock Kasi ang about siya sa, Ba't gano'n? No, ba't gano'n? Okay, ito. ginulat mo ako. It is, Ginulat mo ako. this is more of like betrayal problem. Ay, sakit Oh. naman. Kung hindi Oh mo my to about sa God. ganun, ano naman. So, si Kuya Guy at si Kuya Girl ulit. So, Kuya girl! silang dalawa na naman. Pwede Kuya naman, Girl, Ate iba, Girl. si Kuya, si Kuya Guy at si Ate Girl. Ayan. So, basically, sinasabi niya, paano daw i-handle yung relationship issue after ma-betray yung trust sa isa't isa. So, sabi ni Guy, my girlfriend and I have been in a relationship for 2.5 years already. We started living together very, very early on and have developed a strong bond ever since despite our ups and downs. Pagmamahalan, basically. She has been telling me that I lost her emotionally shortly before and while being abroad working. Hence why she was texting with multiple other guys behind my back. Oh, si Ate Gord may kausap. Maraming lalaki. Oh no. Tapos Oh no. behind my back, which I found out by checking her phone. So, yeah, we have been in a spiral of doubt, lies, and fights ever since. Although we try to work things out, I find it hard to trust her fully again. Oh. So, basically, nasira ang tiwala ni Kuya Guy. Dito tayo, yung problema niya is, problema ng maraming tao. Basically, di ba? Na naloko. Yeah. Niloko, nasaktan, pero sinusubukan pa rin umebeg. Ay, nako. Mm. Mahirap yung ganitong sitwasyon. So, kumbaga, parang ilang beses na natin narinig, but if we're in that situation, I don't think madali pa rin eh, no? Ikaw ba? Ano ba masasabi mo doon? Ang sakit, to be honest. Masakit. Ang sakit. Ba't parang ang sakit naranasan mo? kasi Ba't parang naranasan? nakaka-relate. Ay, nakaka-relate. Oh, no. Nakaka-relate. Nakaka-relate Yeah, si Pretty Kim. Sobrang nakarelate si Pretty Kim. Oh my God. Oh my Medyo God. masakit yung Medyo masakit. nabasa ni Kuya. Oo. Sobrang sakit. Sobrang sakit. So, Yeah, kasi sige. alam mo, parang, di ba parang kapag nasa relasyon ka kasi, parang, I don't think, I mean, if talagang yung pakikipag-usap mo or paghahanap mo ng kausap ay talagang sure ka na, ano lang siya, usap lang talaga siya, walang whatever na lalabas doon. Walang meaning behind. Diba? Parang, dapat, alam yun ng partner mo, hindi niya malalaman yun dahil chinek niya, or hindi niya malalaman yun na nakatago. Basically, kasi respeto mo na kasi yun sa partner mo eh. Oo, dapat sinashare mo yun eh, na parang, na. uy, medyo, medyo parang malungkot ako. Malungkot ako. Pinakalala akong ganito na naglalaro lang kami. Alam mo yun? Parang, di ba? Parang dapat ganun ka. Kung talagang, kung talagang walang mali siya. Kung walang mali siya. Kasi ikaw rin naman, may isip mo naman din naman na, kapag ikaw yung nasa posisyon ni Guy, di ba? Mahirap. Yeah. Ganyan na ganyan kasi din yung nangyari sa akin before. So, pwede ko na lang i-share kung gano'n siya kasakit. Pero mabilis lang naman. Pero, ang nangyari kasi nun is, si Kuya Guy, na aking ex, ay very, very parang, sobrang ako yung pinaghihinalaan na mag-cheat ako and all. So, parang kailangan may access kami sa... Maganda ka kasi. Okay, continue. Kailangan may access kami sa isa't isa. Lahat ng social media ng isa't isa. Yeah. Okay. So, very toxic yung ganun, guys. Anyway, so siyempre, meron siya access sa akin at hindi ako access sa kanya. Pero very, very weird niya kasi siya pala yung mag-cheat, ano. So, parang nung time na yun, nung time kasi na yun, student siya. Student? So, parang, I see. Yeah, student siya. So, very busy. Tapos ako kasi nun is, siya kasi is graduating, and then ako ay,
nag-start na ako mag-work. So, nauna ako mag-work. So, Nauna ka ako mag-work. working. Working Pero ka nun. ang schedule ko kasi ay 5 a.m. Ng 5 a.m. pa ang pasok ko. So, nagigising ako 3 para bumiyahe ako ng 4 a.m. Diba? Aga. So, ano oras dapat ako matulog? 8, diba? So, parang dumating sa point kasi na, syempre, weekdays, kailangan ko mag-work. So, syempre, kailangan kong matulog. Busy ka. Diba? Oo. Busy ako. Kaya lang, ang nangyari kasi noon is parang nawalan ako ng time na makipag-meet. Kasi para after ng klase, di ba, syempre yung mga students, ang tapos ng klase niyan, gabi, or sobrang hap. Di ba, parang 6, 7, di ba? Tulog na ako ng ganun. Tulog ka So, na. parang, wala na kaming time na mag-usap. So, ang nangyari noon, nahuli ko na nakikipag-usap sa iba. Yun lang. And ang reason niya ay parang wala akong time sa kanya. Pero diba, yun nga yung sinasabi ko, oo, na parang pwede mo naman i-communicate yun eh, instead na ikaw yung mag-action. Kasi kapag ikaw yung nag-action, talagang pupunta yan sa paggawa ng kasalanan. Diba? Hindi mo masasabi kasi kapag naghanap ka talaga ng iba na magpupuno ng pagkukulang sa'yo ng partner mo, talagang cheat talaga mangyayari. Kasi madadal ka nun. Kahit anong gawin mo, mapapall ka at mapapall ka doon at wala ka nang magagawa kundi cheat. Ayun, sabihin lang nun is nag-cheat. So, kaya nag-iintindihan ko si kuya na nasasaktan siya. So, hindi ko alam kung may maipapayo ako sa kanya. Kasi ako, nung time na yon is pinamukha sa akin na mali ako eh. Na mali ka. Ikaw ang mali. Oo. Ako ang mali. Sino ba? Siya yung biktima. Yeah, yeah, siya ang so, biktima. Parang gano'n ang nangyari nung kinausap ko. Classic. So, hindi ko masasabi kay kuya na kausapin niya. Hindi ko talaga alam ang Hindi natin aking alam. ma-advise kay kuya. Ikaw ba? I think dun papasok yung communication na naman. See how important communicating with partner nga naman talaga, di ba? And sabi mo nga, basically, naganap siya ng iba, right? Na nag-fulfill ng pagkukulang mo. Pero, parang siya pa yung takot na baka ikaw yung mag-cheat. Tama? So, yes. dun papasok which is totoong nangyayari to, na takot sa sariling multo, di ba? Alam mo ba yung salita na yun? Takot sa sariling multo. Correct. Yeah, takot sa sariling multo. Meaning na takot sa sariling multo is, takot ka mangyari sa'yo yung ginawa mo before. Yes. Hindi man sa kanya o sa ibang tao. Di ba? Kasi alam mo sa sarili mo, masakit yun. Mahirap yun, di ba? So, sa sitwasyon mo naman din, di ba? Of course, hindi masakit. Pasensya, Pretty Kim. Ang sakit. Naloko tayo ng ganun, no? Yung dapat yung ganun, dinadala sa Cavite. Wag na. Mahirap na. Mahirap na. So, paano ka nag-move on nun, Pretty Kim? Oh my gosh, wag na natin pag-usapan. Pag napag-usapan, madajudge ka. Nakikinig. Sige, share ko na rin. Share ko na rin kasi parang mali, di ba, parang siguro ito na din yung magiging wake-up call para sa iba. So, syempre, pinamukha sa akin na mali ako. Ako naman, bilang nagmamahal, na naloko. Naniwala. Sinisi mo ang sarili. Yeah. Nagpa-control ako. At sinisi ko ang sarili ko talaga. Sinisi ang sarili talaga. So, nung sinisi ko ang sarili ko, doon na nangyari ang lahat ng mas matinding kalokohan. So, doon nga natin mapapatunayan na once a cheater, always a cheater. Once a cheater. So, I agree. Ang nangyari noon is, okay, ako may kasalanan. Try kong baguhin. So, sabi noong una nagalit ako. Pero hindi kayo naghiwalay. Naghiwalay kami. Kasi nakipag-break ako. Pero, dahil after like a day na ma-realize, after a day na maparealize, yun nga, yung parang magawa niyang victim yung sarili niya.
So, ako naman yung parang, hala, oo nga. Hala, oo. So, doon ko na-realize, oo nga. Ang Pero tagal, doon ang natin, tagal, doon, ah. doon, doon, doon talaga papasok yung, yung sinasabi nila na parang dapat mahal mo ang sarili mo bago yung Tama. iba. Bago Kasi iba, di ba tama. parang ako, nagpa-control ako, parang Mm. napaniwala. I mean, Mm. hinayaan kong mapaniwala ako na Nag-gaslight ako ka. yung mali. Oo. Yeah, kahit na ang talaga naman totoo, dapat ko naman talagang i-focus yung work ko dahil syempre yun naman yung source of income ko, Mm. 'di ba? Yeah, So parang true. tsaka hindi lang yung work ko, health ko rin, 'di ba? So Mm. and sabihin hindi naman din ako nag-start pa lang ako noon. So wala naman akong choice na parang mag-iba na schedule or Oo, umalis tama. na lang ako sa ganito kasi nga kailangan gising ako kapag gising siya, 'di ba? So parang wala din talaga akong choice. Pinili ko lang din talaga yung tama nung time na yon. And hindi naman din talaga ako nagkulang kasi parang every morning naman kahit na nasa work ako is mini-make sure ko na nakakapag-update ako and all. Mm. So parang yun, 'di ba? Kung alam kong yung importansya ng sarili ko, yung parang yung worth ko Oo. nung time na yon, siguro hindi ko siya babalikan. Kasi yun nga, parang ako yung nag-beg. Oo, So, ikaw nung ang nag-beg nag-beg. ako, like after ilang so parang binigay ko na sa kanya lahat. So parang, 'di ba, Binigay mo talaga. 'di ba Walang natira. pinakita niya walang Walang natira, natira binigay kay ko sa Ate kanya Bert. lahat. Oh my God. Ang pogi naman nun, Oh ah. my God. Para pagbigay na lahat ni Pretty Kim. Diyos ko, pag nakita mo siya, Sabay, hinusgahan na yung... Okay. oh my God. Ah. Pero ayun, parang Mm. doon mas lumala. Kasi parang nakita niya na very, very madali pala akong maloko at makontrol eh. Oo. So, doon mas malala. Kasi doon pala natin mapapatunayan na parang yung mga taong ganung tao, parang mahirap na silang magbago. At kapag ka nakita nila na mas madali kang utuin, lokohin, or Dun alam mo, sila. paikutin, mas lalo pa nilang gagawin. So, mas lalo pa niyang ginawa sa akin yun. Kasi Nabibilog ka all kasi na may niya. yes. So, after all ng lahat ng ginawa ko, like, lahat na ng time na binigay ko, like, after class, nakikita na kami, like, kahit na maliit na ako ng pasok, kahit na Ay, kulang in na ako sa lababo. tulog, and all Oo. that. Oh, Yeah. no. And after all that, tinanggalan niya ako na access sa lahat ng social media. Pero, ang funny, nakalimutan niya yung isa. Ah. Kaya nabuksan Yun, mo. yun ang pinakamasakit sa Ayun ang lahat. pinakamasakit. Yeah. Yeah. Alam mo kung bakit? Oh my God! Bakit? Char. Pinakamasakit sa lahat is yung first love niya, ang una niyang kausap na gusto niyang balikan, Oh, no. pero hindi siya masyadong pinapansin. Oh, naging panakibutas ka. Ewan Oh. ko, pero yung second kasi na mas masakit is sabi nung isa, ulitin ba natin? Ulitin mo. Tapos sabi niya, sige. tapos sasagot niya, kapag inulit natin yung isa pa, hindi na kita kakausapin. Yun na. I see. Doon ako sobrang Nasaktan. sobrang Painful. nasaktan. Oo. And parang, yun. So parang nung time ng mga nabasa ko yung mga ganon, na parang, okay, wala na talaga. Kasi parang binigyan ko na, diba, ng chance. And binigay ko na sa kanya yung chance. After niyang gawin yun sa akin ng una. At, hindi lang yun. After pa nun, yung reason kung bakit nagawa niya yun is binago ko sa sarili ko. 'Di ba? Kahit na naapektuhan na yung work and yung health ko. Grabe pala magmahal Talagang, si Pretty Kim. Yeah. Oo. Yeah. Solid talaga. So, nung time na yun, wala. Sobrang wala talaga. Kaya, ayun. Kaya, yan naman ang feeling ko sa part na to, pwede naman magbigay ng advice, 'di ba? Na parang, kaya na, dapat kung papasok ka sa relasyon is buo ka at mahal mo ang sarili mo. Tama. Para alam mo ang worth mo. Para hindi mangyari sa'yo yung mga ganyang bagay. So, ayun. Kasi ako, ang take ko talaga sa mga cheaters talaga hindi ko kaya after nung nangyari sa akin, hindi ka sa experience ko, hindi ko na kayang parang once na malaman kong nag-cheat, like totally kahit okay ka kahit na, hindi tapos pa sa akin for example, may laman din sa akin, then parang nalaman ko na nag-cheat sa iba.
red flag na siya sa Red flag, akin. ayaw Like, mo na. Oo, pass na. hindi na. Okay, Oo, pass na okay. talaga. So, Pero yun. naniniwala Kasi, ka na marunong magbago ang ganong tao? Like yung cheater. Sa tingin mo, kaya ba nila magbago? Ay, I di. don't Sabi, think kaya nila sabi mo rin kasi, once a cheater, always a cheater nga naman. Yeah, kasi parang Yeah. hindi ko kaya. Oo. I think, sa opinion ni Pretty Kim, di ba, na hindi na kaya magbago. Yes. Yes. Oo, sa Sa opinion opinion ni niya. Freddie Kim. So, sa sitwasyon Ikaw naman ba? eh, oo, yun. Ikaw ba? Kasi di ko alam Oo. kung ano ang experience mo, kung na-experience mo na or... Sa akin, wala namang experience na cheating na naganap. Diba? I'll consider myself lucky. Kasi alam ko na masakit, maloko. Like, Lord patawan. Diba? Masakit, maloko. But, if you're gonna put yourself naman dun sa sapatos naman nila, it's gonna be painful. And, naiintindihan ko yung mga taong magsabi na, once a cheater, always a cheater nga naman. Hindi, parang hindi na sila magbabago. But, for him, dun sa guy na yun, I think kung ang magiging opinion ko lang, or kung gusto ko man bigyan siya ng advice, or pwedeng gawin niya, di ba, is, it's either he's gonna risk, di ba? Kung alam, kasi hindi naman natin kilala yung babae, in reality. Hindi natin siya kilala, siya lang yung nakakaalam sa sarili niya kung kaya niya bang magtiwala uli. But based dun sa sinabi niya, nahihirapan na siya. It's either bibitaw ka na o pipilit mo pa rin yan at magtiwala ka ulit. Though yung trust na yun, hindi na ganun kabuo katulad nung dati nga, di ba? Saka ang hirap magmahal ng sira ang trust. Oo, totoo. Aminin natin yan. Pero, like, course, baka ikaw lang masiraan ng ulo. Kung, di ba? Oo, masiraan ka talaga ng ulo. Kasi nga, kaya nga dun papasok na lahat ng nagmamahal, tanga. Walang nagmahal na hindi tanga. 'Di ba? Kasi kaya lang nasasabi natin na walang nagmahal na hindi tanga kasi nandun sila sa tamang tao. 'Di ba? Basically kasi when you're in love, you're giving or doing something for that person na hindi mo naman ginagawa normally. 'Di ba? So, talagang tanga, 'di ba? Ang tanga mo naman, hindi naman ikaw yan, ganyan, pero mahal mo. Ginagawa mo sa tamang tao. So, sa perspective ng iba, hindi ka tanga. Pero kapag maling tao 'yon, tanga ka. 'Di ba? Pero isa lang kasi yung nararamdaman mo, yung mahal mo lang talaga. Kaya doon kay Kuya Guy, kung sakaling feeling ko bibitawan niya na 'yan eh. Feeling ko bibitawan na ni Kuya Guy 'yan eh. Yung mga ganyan sitwasyon. Kasi diba? Oo. Doon din naman kasi papasok naman yung self-worth mo. Mahal mo sarili mo, mahalin mo sarili mo, ganyan. Sa mga ganyang sitwasyon, marami tayong realization sa sarili natin na hindi na ibang tao yung nagpapa-realize sa atin, 'di ba? Kung hindi man for example lang kay Kuya is nasaktan siya, baka may ma-realize siya, tama. Pero may may mga sitwasyon din na nagmahal ka, sa sobrang saya mo, na-realize mo kung gaano ka-importante. Nagigets mo? Yung parang napunta ka na sa tamang tao, minamahal ka ng buo at tama, dun mo rin marirealize kung gaano ka-importante. Nakadepende yan sa pwede natin ma-experience. And nakadepende na lang din yan kung paano natin nahawakan yun. Diba? So, hindi madali Hindi madali, diba? Kasi lahat ng yun, mahirap kontrolin. Especially, feelings yun. Emosyon mo yun. Kung gano'n lang kadali kontrolin yung emosyon, hindi, Diyos ko naman, di sana masaya ang mundo. Tama, no? Tama. Kaso hindi. Kaya, ayun. So, wala. Opinion lang natin. And I think we know the outcome na mangyayari dun kay Kuya Guy. No? Maybe, bitawan niya. Or pwedeng maybe, ituloy niya. Yeah. Tama, no? Tama. Baka Pero naman, ako doon ako sa bitawan. Doon sa bitawan ka, yes. I think naman din. Based experience. Based sa experience, Yeah, based naman yes. sa Based naman sa experience. experience talaga. Okay, next is isang next na topic natin which is gonna be the last problem, no? So, eto. Last na? Yes, Sorry. last Okay, na go. siya. So, sabi ni ito.
abot na naman siya sa tiwala ata. Basahin na lang natin. So, so nag-struggle daw siya magtiwala sa boyfriend niya. Basically, di ba? So, me and my boyfriend have been together for around 3 years. We separated a couple times but have officially gotten back together recently. I always had trust issue with him, which is why we never separated in the first place. I haven't ever caught him cheating necessarily, but I had a lot of suspicious moment with him. Excuse me. Recently we were laying next to each other and he was playing on his phone. Naglalaro sa phone. Tapos napatingin si Ate Girl dun sa Instagram ni Kuya Guy. So nakita ni Ate Girl dun sa recent search na profiles na may babae na hindi niya kilala. So si Ate Girl chinek niya yung profile na yun. Hindi sila magka-follow. Si Ate Girl tsaka yung babae na yun magka-follow sa isa't isa sa Instagram. Pero nakatira lang siya malapit sa kanila and lahat ng pictures ng babae na yun is revealing, no? Putok ang dibdib, labas ang puwet. Ganon ang mga picture. Yeah. So, sabi naman ni Ate Girl, baka wala lang. Baka wala lang siya, di ba? Baka nare-recommend lang sa anything na recommended lang. So, I'm thinking it must be because he's been interacting with her profile, so it's now being recommended to me. Na-recommend pala sa kanya. So, maybe I'm crazy. I am afraid to ask him about it because anytime I have noticed something like this and brought it up, he gets very angry with me. Nagagalit si Kuya Guy. I don't want to argue. Ito ba? Itong specific na to? Or parang based sa past experience niya? Specific. Na every time na i-bring up ni Ate Girl yung itong topic na to? Topic na to, yung issue or anything na siguro may iba pang issue. Nagagalit si Kuya Guy. Sinasabi niya, ayokong pag-awayan, but I wish I could just know the truth. I really feel like I'm going crazy. So, si Ate Girl, feeling niya baliw siya na nag-cheat si Kuya Guy, di ba? Or hindi naman cheat, baka nag-check ng mga sexy na babae through Instagram, which is parang cheating na rin in a sense. I think for me lang, no. So sa tingin mo, like nababaliw lang ba si Ate Girl? Nag-overthink lang ba siya? Well, dun pa lang sa pagka-defensive ni Kuya. Medyo red flag. Yeah, red flag na. Yeah. Na pag chine-check pa lang, uy, ganyan. 'Di ba? 'Di ba? Like parang pwede ka namang kung harmless lang yung pag-check. Yung parang feeling mo, wala kang naman ginagawang masama. Like, lobas lang sa then chinek. Pero parang kasi, hindi ka mag-react ng ganun eh. Pero kasi may times na baka ayaw lang ni Kuya Guy na try to understand the situation naman. Hindi ko siya de-defend. Pero baka naman kasi si Kuya Guy, ayaw niya lang ng basta-basta kinukuha yung phone niya. Like, pwede naman magpaalam na maayos. Like, harap-harapan kayo, pwede ko ba ma-check phone mo? Kung okay lang sa'yo. Tapos ibibigay na. Diba? Nang walang pinapalitan. Dapat ganon. Baka akala ko chinek niya sa gamit account niya. Basically, nakita ni Ate Girl yung nakita lang niya, diba? Habang naglalaro. Pero tapos, na-recommend sa kanya yung sa Instagram. May ganun ba sa Instagram? I don't really use Instagram. Nagre-recommend ng friends. I have Instagram, pero kasi wala akong idea sa recommendation. Kasi nga wala naman akong ka-interact doon. Oo. Pero kasi sabi din naman doon, parang sinerch ni Guy, si Ate Girl. So, it's either baka nag-overthink lang. Pero sa inyo, sabi mo nga na sa reaction ni Kuya Guy, na defensive pa lang, doon pa lang, X na. Red flag na yun, pag ganun? For me I mean kasi ang ginawa lang naman ni ate is magtanong eh. Tama nga naman. Like hindi mo naman siya sinasabihan na parang I don't know kung paano niya paano yung way niya ng pag-ask sa kuya. Pero kasi pero 'di ba parang if na-ask ka kasi parang based sa based sa mga napapanood ko actually kasi hindi ko pa naman na-experience yan na nag-search sa Instagram. Kasi akin talagang legit
cheating eh. Oo. Kasi, Tama. pero yung isa-search pa lang, para kasing, di ba, parang, saka di ba parang na-mention mo na, neighbor? Oo, malapit na bahay Nearby, di lang, ba? oo. Nearby si ate girl, di ba? So, parang medyo parang, parang medyo ano sa akin yun. Kasi parang, bakit niya kilala? Tapos, di ba, parang, Baka kilala wait naman lang, so magka-live-in sila? Or Yeah, we have no idea? No, parang, let's say, magka-live-in na lang din sila. Wala naman din kasi mention, di ba? Kung magka-live-in, wag magka-live-in, parang risky naman manloko nung lalaki, di ba? Doon talaga sa malapit, no? Parang, Diyos ko naman, Lord. Pero in any case, mali yung reaction ng guy. Yeah. Bakit naman kay ate girl? Tapos si ate girl, no, parang, Oo. paano kung maliit lang yung kanya? Diyos ko naman eh. So parang syempre may insecure si ate girl. Oh no, mahirap naman yung ganun. So, back to the topic tayo, no? So, si ate girl, baka pwedeng nag-overthink lang siya or pwedeng may nangyayari rin sa side ni Kuya Guy na cheating Ang na hirap. talaga. Oo. Pero ang hirap sa kanya. Ang hirap sa pakiramdam niya. Mahirap, yun. Kasi nga, iisipin mo yun. parang mababaliw talaga siya. Oo. Kasi parang, ano ba? Siyempre, aalis si Guy. Di ba? Parang, matik. Ano ba iisipin niya? Oo. Di ba? Tama. O kaya, aalis siya. Ano iisipin niya? Nearby lang yung sinesearch. Di ba? Kaya mahirap. Lahat ng problema kasi, dito naman tayo. Lahat ng problema na papasok na may magkukwento, it's always a one-sided story. No, I think gusto ko ipaalam sa mga pwedeng makinig nito na every time na makikinig tayo ng problema, every time na may malalaman tayo sa kaibigan natin, sa pamilya natin, sa jowa natin, about specific problem na sinasabi nila, pakinggan mo. Yeah, papakinggan mo, but not always sa side lang nila. Kasi pwedeng one-sided lang ang kwento. Pwedeng sila lang yung tama, pwedeng sila yung bida, 'di ba? Ika nga nila, kwento mo 'yan eh. Syempre magaling ka, 'di ba? So, we don't really want to give an actual nasagot based on that story or problem na sinasabi nila. Kasi but we were trying, no? What if totoo nga naman? So doon lang naman kami nagbibigay ng thoughts about doon kung totoo. But this is just a reminder na pag-usapan, kung kaya mong marinig yung isang side ng story, go ahead. If ganun ka ka-chismosa or chismosa, 'di ba? Go ahead. Kung ganun ka ka-chismosa katulad namin ni Pretty Kim, 'di ba? Kasi chismosa kami. So ayan, it's just a piece of advice for everyone, 'di ba? Yeah. May masabi ka pa ba about to? Wala na. Hulihin na lang ni ate girl. Hulihin na lang ni ate girl. Yeah. Kasi parang ang hirap talaga na mag-overthink. Kasi parang syempre mental health mo rin isipin mo. Pero naniniwala ako na malakas ang kutob ng babae. Pag kinitob ang babae, hindi, let's go, huli ka talaga. Doon naniniwala ako to. Malakas ang kutob ng babae. Once their guts sinabi sa kanila, di ba? but let's say 80%, no? Ganun ang babae. Pero yung 20% talagang baliw lang siguro talaga. We don't know. Grabe ka. Di ba? Ako rin naman. Mahilig ako mag-overthink. Malakas ako mag-isip, di ba? But, yeah, daan naman sa usap. Yeah. Kaya, yun ang importante, no? So, yep. Doon na nagtatapos yung topic o problema natin. Of course, kung gusto nyo pa marinig o iba pang pwedeng pag-usapan, pwede naman kayo magsabi or message us or comment below kung gusto may pag-usapan. Comment kayo dyan ang gusto naming sabi. Oo, opinion. Pwede namin kayo usgan. Charot, hindi pwede. Of course. Or kung may mali kami na sabi. Okay lang. Nyo rin sabihin dyan. Okay lang okay lang sa amin ma-judge. Wow. Tapos magre-reklamo. Behind talk. Ay, hindi kami magreklamo.
Hindi, pwede naman yun. Kasi matututo rin naman kami, of course. Ang opinion nyo ay nagmamatter. Everyone's opinion matters nga, di ba? Yeah, Yeah, kaya tayo correct. natututo, kaya tayo nag-improve kasi nag-share tayo sa isa't isa. Yeah. So, salamat sa inyong lahat and thank you for listening. So again, this is Kuya Kezo. And this is pretty cute. Yeah. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.